Ituloy po natin yung naudlot po nating series. Ayan. 2 linggong nawala yan eh. Kasi tinuloy ni Brother Jojit. Pagkatapos dumating si Pastor Dodi. Pagkatapos Mother's Day last Sunday. Pero ngayon, itutuloy po natin yung topic nating crucible. Sabihin natin lahat, crucible. Ayan. Ang crucible, sabi natin, ito yung melting pot. Ito po yung mainit na lugar kung saan tinutunaw ang bakal upang pormahin siya sa kagustuhan ng blacksmith. Yung nagporma sa kanya. Ayan. Tayong lahat ay katulad ng isang matigas na bagay, bakal man ito o bato, at itinutubog sa isang mainit na lugar, mainit na temperatura. Ito po yung crucible sa buhay natin para hubugin tayo upang pagkatapos ng pagkahubog natin ay magiging kakaiba na tayo. Hindi na tayo katulad ng dati. Ayan. Meron pong pangarap ang Diyos sa atin. Amen po ba, mga kapatid? May pangarap ang Diyos sa iyo, kapatid. At ang pangarap na ito ay banal dahil God, Diyos. Ang pangarap na ito ay masasabi nating the best sapagkat Diyos na ang nag-isip nito. At mararating lang natin ang pangarap na ito kapag willing tayo na pahubog sa Kanya at willing tayong dumaan doon sa mataas na temperatura ng buhay, itong crucible times sa buhay natin. At madalas yung mga problema natin sa buhay, yung mga kinakaharap nating obstacles sa buhay natin, ito po yung mga crucible times sa buhay natin. Madalas sa area ng relationship, tayo po ay natetest. Tayo po ay hinuhubog ng Diyos sapagkat bagamat tayo ay Pilipino, relational ang Pilipino eh, mapagkaibiganin, ay madalas dito rin tayo bumabagsak. At madalas maraming problema sa atin. Ngunit dito tayo hinuhubog ng Diyos. Upang maging pinong-pino tayo, maging tayo yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. At ngayong umaga ay tunghayan po natin ang isang katuloy ng series po natin, Arrogance versus Humility. Ayan. Ayan. Arrogance versus humility. Tapos po na po natin ang image versus character. Ano yung pangalawa? Fear versus faith. Ano yung pangatlo? Circumstances versus truth. Pang-apat? Ha? Ano yung pang-apat? Pang-apat na ba ito? O pang-5 na to? Pang-apat, arrogance versus humility. Hindi, pang-5 to eh. Ayan. Deception. Ayan, yung tinuro ni Pastor Jody. Deception versus integrity. Ayan. Ayan po. At tayo isaglit na manalangin para ituloy po natin itong series natin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan upang patuloy naming isuko ang lahat-lahat sa amin. Sa umagang ito, muli mong buksan ang buhay namin, Panginoon, upang malinis, maayos, Panginoon, maitama, Panginoon, ang mga bagay sa buhay namin na kailangang itama sa umagang ito. Pagpalain mo ang mga kapatid na ito, Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Everybody say Amen. Amen. Okay, arrogance versus humility. Napag-aralan po ninyo nung wala ako ang buhay ni David kung paano siya itinaas ng Diyos. At nung nasa itaas na siya, anong nangyari? Siya po ay natukso, kasala. Sino yung babae na nagkaroon ng connection sa buhay niya? Sigaw nga natin. Batseba. Ayan, si Batseba. Si Batseba ay naging kabahagi ng buhay ni David. Ngunit ito po ay kinokondem ng Diyos, di ba?
Napag-aralan natin, nung hindi po sumama si David doon po sa digmaan, ano ang kanyang ginagawa? Siya ay nagpapahangin doon po sa rooftop ng kanyang palasyo. Natanaw niya ang isang babae. Ayan. Na maganda. Delikado ang mga magaganda. Natanaw ng hari. Ayan. Kaya hari pa naman yung nakatanaw sa kanya, di ba? Kaya nga sinasabi ko, hindi ito plus factor eh. Hindi po, dahil maganda kayo, advantage yan. Minsan, advantage. Ay, disadvantage. Ang kagandahan. Si David ay pinagsamantalahan ang kanyang pagkahari. Kinuha niya si Bathsheba sa kanyang tahanan. At yan nga po, nangyari ang dapat nangyari. Nung siya ay mabubuking na, sapagkat nag-text si Bathsheba, sabi niya, mahal na hari, di ako dinatan. Paano to? Nagbunga yung ginawa natin. Anong ginawa ng hari? Ay, kayang-kaya yan. Sabi niya. Pinauwi niya yung kanyang asawang sundalong si Uriah, di ba? Uwi ka! Sipingan mo ang asawa mo. Pero umuwi si Uriah, di ba? Kaya hindi siya umuwi sa kanilang tahanan. Umuwi siya sa palasyo. At sabi niya, hindi ako pwedeng pupunta sa aking asawa upang mag-enjoy. Samantalang mga kasama ko ay nakikipagdigma. Matigas ang ulo. Hindi talaga umuwi. 2 beses pinauwi. Ayaw. Mabubuking si David. Pero, alam niyo, mga nagkakasala, maparaan di ba? Para pagtakpan ang kasalanan. Tama, mali. Tama, di ba? Pag nagkakasala ang isang tao, pilit niyang tinatakpan ang kanyang kasalanan. Ang problema, habang nagtatakip ng kasalanan, lalong nakakagawa ng mali. Kaya anong kanya ginawa? Ilagay niyo si Uriah sa front line. At labanan ninyo ngayon ang mga Ammonites. Yan ang ginawa. Pagkatapos, nilagay si Uriah sa front line, namatay si Uriah. Ayan. Nung namatay si Uriah, naitago na yung kasalanan ni David. Di ba? Parang everything is okay. Sarap-sarap na. Ang buhay nila, nung balo na si Bathsheba, kinuha na niya si Bathsheba sa kanyang tahanan upang kinasama na niya bilang asawa. Dumating ba sa punto na ganito? Meron ba kayong kakilalang nagkasala pagkatapos parang natabunan na niyang kanyang kasalanan? Parang okay na siya. Parang palad-palad naman ni David. Diba? Naitago niya successfully yung kanyang kasalanan. Pero, merong isang Diyos na nakakaalam ng lahat at hindi natutulong. At hindi siya papayag ng isang hari na kanyang inanoint ay mananatiling nagtatago doon sa kasalanan. Yan po ang karakteristik ng Diyos. Lagi siyang gumagawa ng paraan para mailabas ang kasalanan. Ano ang kanyang ginawa? Anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon? Nagsugo siya ng, hindi niyo na-take up to. Nagsugo siya ng isang propeta. Ang pangalan niya ay, hindi niyo kilala? So, hindi niya na-take up. Si Nathan, di ba? Si Prophet Nathan. Si Prophet Nathan pumunta kay David at sabi niya, Haring David, sabi niya, nalulungkot ako sapagkat mayroong isang lalaki, sabi niya, na mayaman. Marami siyang tupa. Marami siyang ari-arian. Itong lalaking ito. Ngunit nung nagkaroon siya ng bisita sa kanyang bahay, sabi niya, nais niyang pakainin yung itong kanyang bisita. Hindi niya ginalaw ang kanyang mga tupa. Ngunit may isang tupa ng isang pobreng tao, sabi niya, kaisa-isang tupa ng pobreng tao. Ito ang kanyang kinuha, kinatay at ipinakain sa kanyang bisita. Ito ang ginawa ng lalaking ito, Haring David. Sabi niya, anong reaksyon ni Haring David? Nagalit, sabi ni Haring David. Kailangan mamatay ang taong yan. Di ba? Sabi niya, kailangan mamatay ang taong yan. Sapagkat masama ang kanyang ginawa.
Mayaman na siya, marami siyang tupa. Kinuha pa niya yung tupa ng isang pobreng tao upang pinakain sa kanyang bisita. Anong sabi ni Nathan? Anong sabi niya? Nung sabi ni David na kailangan mamatay yung taong yan, anong sabi niya? You are, verse 7. Verse 2 Samuel chapter 12, verse 7. Basahin po natin. Ayan. Pakibasa natin. 2 Samuel chapter 12, verse 7. Hindi yan. Ayan. Verse 7. Anong sabi niya? Ikaw ang lalaking yon. Sa English, sabi niya, you are the man. Ayan. You are the man. Yan po ang sabi ni Nathan. You are the man. Ikaw po yung taong yon, Haring David. Sapagkat marami kang asawa, marami kang ari-arian, ngunit pinagnasaan mo pa ang kaisa-isang asawa ni Uriah, yung sundalo. Kaya nga mga kapatid, ito po yung downfall ni David sa kanyang buhay. Sapagkat siya po ay nagkasala. Tignan po natin 2 Kings chapter 12 verse 9 to 13. Anong sabi? Bakit gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ang sabi nito, why then have you despised the word of the Lord? Bakit ka gumawa ng labag doon sa salita ng Diyos? So ang pinupoint out ni Nathan dito kay David, bakit ka gumawa ng isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos? Labag sa kalooban ng Diyos ang ginawa ni David, di ba? Ano ang kanyang kasalanan? Unang-una, adultery. Diba? Yung kahiga mo yung hindi mo asawa, ito ay tawag nating adultery. Pag may asawa. Pag kahiga mo yung hindi mo asawa at parehas kayong single, ang tawag dito ay fornication. So, sexual sin. Ang kasalanan. Pababayaan kaya ng Diyos ito. Sabi ko kanina, parang swerte si David pa kasi naitago niya. Pero, hindi po natutulog ang Diyos. Tama po yung isang kanta. Huwag isiping natutulog ang Diyos. Hindi po natutulog ang Diyos sapagkat ang sabi niya, bakit kinonfront niya si David at sabi niya, bakit mo ginawa ang bagay na ito? Unang-una, nagkasala siya ng adultery. Pangalawa, nagkasala siya ng murder. Sapagkat ipinapatay niya si Uriah doon po sa labanan. Okay. So, maliwanag po, ito po yung kanyang kasalanan. Dalawa ang kanyang kasalanan dito. Verse 10. Ang sabi ng verse 10, from this time on, your family will live by the sword, because you have despised me by taking Uriah's wife to be your own. Ito po yung verdict ng Lord sa ginawa ni David. Anong sabi niya? From this time on, your family will live by the sword. Sa ibang translation, ang pamilya mo, David, hindi aalis sa kanila ang kampilan, ang espada. Laging may kaguluhan. Laging may kaguluhan. Ito ay resulta ng ginawa niyang kasalanan ng pagpatay kay Uriah at ganun din naman yung pagkuha sa asawa ng iba. So, makikita natin dito mga kapatid, ang kasalanan ay may kabayaran. Pakisabi sa katabi, may kabayaran ang kasalanan. Hindi natin maitatago ito. Kahit na tayo Kristiyano na, hindi natin sabi, ay, patatawarin ako ng Diyos dyan. Makikita natin maya, talagang patatawarin ka naman ng Diyos eh. Kasi mapagpatawad ang Diyos. Kanya nga lang, may kabayaran ang kasalanan. David na ito, he was anointed by God as king. Ngunit nung nagkasala siya, hindi po siya ligtas dun sa consequence ng kasalanan na kanyang ginawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya makikita ninyo, pinakinggan ko ang buhay ni David, talagang hanggang kamatayan, punong-puno ng kaguluhan. Naulit ko po. Yung buhay ni David, mula nung nagkasala siya, punong-puno ng kaguluhan.
At hindi ito kagagawan ng ibang tao, hindi ito kagagawan ng Panginoon, hindi ito kagagawan ni Satanas. Ito ay sarili niyang kagagawan. Pakitanong ngayon katabi mo, meron ka bang kaguluhan? May kaguluhan ba tayo? Ha? Abnormal daw yung walang kaguluhan eh. Lahat tayo ay pwedeng magulo ang buhay, di ba? Di ba? Buhok nga natin nagugulo eh. Buhay pa kaya? Lahat tayo may kaguluhan sa buhay. Sometimes, even me, I experience, I'm bothered of things in life. There are times, hindi tayo peaceful sa buhay natin. There are times, trembled tayo sa mga naririnig, nakikita, nangyayari sa buhay natin. Pero wake up! Baka tayo ay madalas. Ano yung Tagalog ng nagpapabasol? Sinisisi. Ayan. Madalas nakaturo tayo sa iba, kasalanan mo, tatay ko, kung bakit ka ganito, kasalanan mo, nanay ko, kung bakit ka ganito, bakit ako ganito. Pero baka hindi naman totoo. Ha, kapatid? Baka naman hindi talagang ibang taong makakagawan yan. Baka naman kagagawan mo. Maring hindi ka nangalunya, hindi ka pumatay. Ngunit even the small things we have done. Sabi nga ni Jesus Christ, noong unang panahon, ang nangangalunya pinaparusahan. Pero ngayon, sabi ni Jesus Christ, ang tumingin sa isang babae, tumingin sa isang babae, may pagnanasa sa kanyang kaisipan, hindi pa niya kinindatan yun, ha? Hindi pa niya sinipulan, di ba? Hindi pa niya hinipuan. Tumingin pa lang na may pagnanasa, ang sabihan nanganganib ng kaparusahan. Hindi, no? Baka naman yung mga kaguluhan na nangyayari sa iyo ngayon ay nakuha mo sa iyong pagtingin-tingin. Di ba? Hello? Tumingin kayo sa akin, huwag kayo na kayo po. Baka naman galing sa pagtingin-tingin lang yan. Kasi kung minsan, yung tingin-tingin, nagdadala yan ng kasalanan sa atin. At kung minsan nagkakaproblema tayo, trouble tayo, they are not sometimes coming from the devil, they are not coming from God, they are not coming from others, but they are the result of our dirty minds, of our dirty thoughts, of our sinful mind, yung matang makasalanan. Pag tumingin, kakaiba. Ayan, hindi may paliwanag. So si David, dito mga kapatid, nung nababasa ko ito, sabi ko, Lord, ang laki ng biyaya mo, kaya lang, ganito pala, hindi pala ligtas sa consequence ang isang taong nagkasala. Hindi ko mo pinatawad. Mababasa natin mamaya, pinatawad siya ng Diyos eh. Oo, patatawarin ng Diyos. Pero, nakakatakot eh. Ano ang sabi dito? Sword will not depart from your family. Sinabi ng Diyos sa kanya, magkakagulo ang mga anak mo, David. Kasalanan mo ito. Nang dahil sa kasalanan mong ito, magpatayan ang mga anak mo. Kaya mo yun? Titignan na magpatayan yung mga anak mo sa harapan mo. At ang kasalanan ito, ang dahilan ay ikaw. Kaya mo bang tiisin yun? Kaya mo bang masikmura mo ba yun? Na yung anak mo, yung pamilya mo, ay nadamay ng dahil sa iyong kasalanan? Kaya mo ba yun? Sabi ko, Lord, pagka ako ito, sabi kasi dito, ni Nathan, hindi ka mamamatay, David, sabi niya eh. Kasi, di ba si David, he was angry with the men, yung kwento ni Nathan. Yung lalaki na kinuha niya yung tupa. Anong sabi ni David? Nag-judge si David, ang verdict ni David, dapat mamatay ang taong yan. Kung si David ang judge, doon sa kanyang sarili, ang judgment is death eh. Pero sabi ko, parang mas gusto ko yun eh. Ay sa yung makakita ko, mas masakit yun eh. Nagkasala ka, makita mo yung anak mo, pamilya mo, silang nagdaranas ng
lupit ng kasalanan ginawa mo. Mas masakit yun eh. Pero no choice. Hindi kalooban ng Lord to eh. Ginawa ni David sa kanyang buhay. Because you have despised me by taking Uriah's wife to be your own. Ginawa ito ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos, magkagulo ang pamilya ni David. Alam natin, itutuloy natin yung kwento. Mamaya, titignan natin ang ginawa ng kanyang mga anak. Verse 11, sabi mo ng verse 11, this is what the Lord says. Because of what you have done, I will cause your own household to rebel against you. Anong sabi niya? Dahil sa ginawa mo, ang sabi niya, hahayaan ko na ang pamilya mo magre-rebelde sa'yo. Sabi ko, ang mga rebeldeng anak, hindi pala lahat kasalanan nila eh. Kung may nagre-rebeldeng anak, posible pala na kasalanan ito ng magulang. Posible pala na dala ito ng pangangalon niya ng isang nanay o isang tatay. Posible pala na ito ay dala ng kapabayaan natin sa kasalanan sa buhay. Yung pagre-rebelde ng isang anak. Ito ay nangyari kay David eh. This is what the Lord says. Because of what you have done, I will cause your own household, sarili mong pamilya, magre-rebelde sa'yo. Maganda sanang magrebelde. Iba na lang, di ba? Magrebelde sa'yo, ikaw ay may pamunuan. Magre-rebelde sa'yo, ibang tao. Okay na lang sana yon. Pero ito, sino nang rebelde kay David? Yung kanyang anak na si Absalom, di ba? Si Absalom, nung napalaki na ni David tong Absalom na to, yung kanyang anak, nagrebelde sa Absalom. Kinuha niya yung kaharian sa kanyang tatay. Nagkudeta si Absalom. Di ba? At hinahanting pa niya yung kanyang tatay eh. Di ba? Naalala niyo yung kwento? Na ang anak, pinatulan yung tatay niya. Di ba? Ito ay totoong nangyari. Isang anak, gustong patayin ang kanyang ama sapagkat gusto niyang agawin ang kaharian. Kaya mong sikmurain yun? Na hindi ka pa namamatay, tinatransfer na ng mga anak mo yung ano? Mana. Kaya mong sikmurain yun? Magtaka ka eh, wala ka ng ari-arian, wala ka ng wala ka ng nothing, wala lang bagay na iwan sa'yo. Si David, magising sa isang araw, yung tauhan niya, yung mga loyal sa kanya, nakuha na ng kanyang anak. Naalokan na ng mas mataas na sahod ba? Mas mataas na lagay. Nakuha na ni Absalom yung kanyang kaharian. So, ang hirap nito. Hirap nitong nangyari kay David. Ito, matindi. Tungkol kung kakayanin pa ninyo to. Tuloy nating basahin. Rebel against you. Next phrase, sabi niya, I will give your wives to another man. Tindi, no? Kanina, you're the man. Ngayon, there's another man who can take your wife. I will give your wife to another man. Itong parusa ni David, nagsawa siya kay Bathsheba. Ilang minuto ko siyang kaya kaligayahan niya na yun. Ilang minuto kaya siyang nagsaya kay Bathsheba. Ito ang tindi eh. I will give your wife to another man. Matitiis mo. Sa harapan mo, yung asawa mo, ibibigay sa ibang lalaki. Tindi. At alam po niyo kung sino yung lalaking yon na pinagbigyan ng mga asawa ni David? Alam niyo kung sino? Sarili niyang anak. Tindi. Ang hirap po eh. Ito, basahin natin. Will give your wife to another man before your very eyes. Makikita mo mismo. And he will go to bed with them in public view, sa stage. Wala silang stage noon. Anong stage na ginawa ng kanyang anak? Yung rooftop ng kanyang bahay. Doon niya kinasama yung asawa ng kanyang mga asawa ng kanyang tatay. It means the rooftop. Public view. Sapagkat sabi niya, it is done in secret. Everybody say secret.
Pakisabi sa katabi, mag-ingat sa sekreto mo. Mag-ingat. Pakitanong yung asawa niyo, may sekreto ka ba? Kung may sekreto tayo, alam po nyo, hinahilabutan ako nung binabasa ako dito. It is done in secret, it will be done publicly. Nakasala ka ng kasikre-sekreto, nasa dilim ka, walang nakakakita, nung ibunyag ng Diyos para ayusin ang buhay mo sapagkat mahal ka niya. Public. Sa mata mo at sa mata ng mga tauhan mo. Grabing ang ginawa kay David dito. Sapagkat hindi rin niya inalinta ng magkasala sa harapan ng Panginoon. In your eyes, maganda na sana kung ibang lalaki. Hindi ibang lalaki. Mismong anak niya ang gumawa ito sa kanya. So church, napakatindi po ang kaparusahan ng kasalanan. Di ba? Matindi ang kaparusahan ng bawat kasalanan na gagawin natin sa harapan ng Lord. Kaya nga ayaw na ayaw ng Diyos magkasala ka. Kasi sigurado mapapahamak ka. Pakisabi sa katabi, ayaw ng Diyos na magkasala ka. Kasi sigurado masisira ka Sigurado kapahamakan mo ito Ayaw ng Diyos na yung salita niya ay, you will despise the word, sabi dito Yung itungtong kwa, anong Tagalog nun? Yung hindi mo inalintana yung salita ng Diyos. Hindi mo iintindi na ito'y bawal, ito'y ayaw ng Diyos na gawin mo. Yan ang nangyari kay David. Hindi niya inalintana, hindi niya inahalagahan ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga nangyari ito sa kanya. And ito nga, the worst is the whole family suffer the consequence of the sins of David. Sabi ko, hirap nito. Hindi natin kaya to. Amen? Mga lalaki, sumigaw nga ng amen? Hindi natin papayagan to. Di ba? Ilalaban mo ang salita ng Diyos. Sabi ko, iisa yung anak ko, iisa asawa ko. Ilalaban ko sila. Papayagan ko ba na yung future ng kaisa-isang anak binigay ng Diyos sa akin masira? Dahil sa 5 minutong kaligayahan. Ilalaban mo yan kung lalaki ka. Amen ba mga lalaki? Ilalaban mo yan. Iisang pamilya ibinigay ng Diyos sa'yo. Hindi mo pa ba iingatan? Sarili mo bang sayang ang intindihin mo? At hindi mo intindihin yung future generation. Wala na si David. Sira pa rin ang pamilyang iniwan. Di ba ganon? Mga kapatid. May ilalaban mo yan. Tumayo ka sa katotohanan. Stand the word of God. Because hindi lang ikaw ang nalulungkot. Mas lalong Diyos ang nalulungkot. He was really displeased with the life of David. Verse 13. Anong verse na tayo? Then David confessed to Nathan, at last, I have sinned against the Lord. Itong mabuti kay David, I have sinned against the Lord. Hindi siya naging arrogante. Hari ako dito propeta ka lang. Huwag mo akong pakialaman. Hindi siya naging gano'n, di ba? Nung i-rebuke na siya ng Lord, nagkaroon siya ng tinatawag na humility. Kaya nga, hindi lagay title dito, Arrogance versus Humility. Sapagkat karamihan ng ikinokorek ng Diyos, lumalaban. Pakisabi sa katabi, laban ka? Karamihan ikinokorek ng Diyos, lumalaban Di ba? Nagtatanggi, nagdadahilan. Si Bethsaida kasi, liligo-ligo, walang takip yung kanilang banyo. Hindi siya nagganon Di ba? Karamihang mga lalaki, palay na lumalapit sa manok, alangan ng gagawin ko. Ano ako? Tuod? Ganun Katwiran ng mga lalaki. Pero si David, ito ina-appreciate ko kay David. Ano ang sabi niya? Finally, I have sinned against the Lord. Nagkasala ako laban sa Diyos. Kinilala niya ang kanyang kasalanan. Ito ang pinakasusi ng kapatawaran. Basahin po natin. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you. Itong masarap kay Lord. Pag nakita niya, puso mo basag, humihingi ng kapatawaran, umiiyak, ang sabi niya, the Lord has forgiven you. And you won't die, for this sin. Hindi ka mamamatay ng dahil sa
kasalanang ito. Ito yung sinasabi ko kanina. Ako, pag ako siguro nang binasahan ng verdict na ganon, sabihin ko siguro kay Nathan, i-pray mo kay Lord. Kunin na lang niya ako. Sapagkat mahirap yon. Mahirap na pagdaanan. Okay. And you won't die. Sabi niya, hindi ka mamamatay. Ngunit ikaw ay patatawarin ng Panginoon. Sa verse 14, nevertheless, because you have shown their contempt for the Lord, by doing this, your child will die. Ayan. So, yun ang kaparusahan. Bonus na kaparusahan. Bonus na consequence. Yung kanilang anak ng pagkakasala, mamamatay. Ayan. Yan po, mga kapatid. So, pinakasusi dito, let us ask forgiveness kung tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Amen? Let us show humility before God. Walang buhay na hindi patatawarin ng Diyos, gaano mang kabigat ng kasalanan na pwede nating gawin sa harapan ng Panginoon. God is a God of forgiveness. He died at the cross of Calvary to show forgiveness. Ganong katitindi ang kasalanan, kaya ganun din katindi ang hirap at pasakit na dinanas ni Jesus Christ doon sa cross ng Calvary. Hindi po madali, hindi po magaan yung mamatay doon sa cross ng Calvary. Sapagkat napakabigat ang kasalanan mo, kapatid. Napakabigat ang kasalanan ko. Napakabigat ang kasalanan natin lang. Kailangan lang, nantay lang ng Diyos, humility. Para magtagumpay ang Diyos na baguhin ka, anong kailangan? Humility. Everybody say humility. Tagalog nga natin yung humility. 1, 2, ready, go. Hindi tayo magkakaintindihan doon. Magkakaiba ang kahulugan natin ng humility. Yung iba, ang kahulugan ng humility ay, sorry nga Rode. Ganun lang ba ang humility? Sorry na nga Rod. Sige na nga Rode, sorry na. Sige, patayin mo na ako. Ganun ba ang humility? Parang galit pa rin, di ba? Ang humility is really accepting your fault. Kita nyo si David, hindi siya nag-bargain. Hindi siya nagsabi, Lord, pwede bang babaan mo yung sentensya? Si David, he accept. Tinanggap niya yung kanyang pagkatalo sa hukuman ng Diyos. Pagharap sa hukuman ng Diyos, talo siya. Hindi niya pwedeng irason ng kanyang sarili. Hindi siya gumawa ng witness. Hindi niya kinuha si Bathsheba. Kahit tingnan niyo si Bathsheba, siyang nagkasala siyang kagagawan nito Hindi siya nagganong-ganon na si David. He showed humility. This is the real reason for God to change us and to forgive us. Pag nakakita siya ng tunay na pagpapakumbaba sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. Bigat tong mensaheng to. Psalm chapter 51 verse 10. Anong sabi ni David? Create in me a clean heart, O God, and renew a loyal, doon sa translation ng Living Translation, and renew a loyal spirit within me. Itong prayer na ni David sa Psalm chapter 10 verse 12, o 51, chapter 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God. Bakit? Anong nangyari sa puso ni David? Nananalangin siya na ngayon na, create in me a clean heart, O God. Dati ang puso niya, hinahabol ang Diyos. Nakilala si David dahil sa kalinisan ng kanyang puso, nang dahil sa kadalisayan ng kanyang kalooban para sa Diyos. Ngunit kahit ito ang kanyang kalakasan, anong kanyang panalangin ngayon? Create in me a clean heart. Bakit? Bakit siya nalalangin, Lord, likhain mo sa akin ang malinis na puso? Isa lang nangyari. Naging marumi ang kanyang puso. Diba? Naging marumi ang kanyang puso. Dati malinis. Dati dalisay ang kanyang puso. Pero naging marumi. Pakitanong sa katabi, kumusta ang iyong puso, kapatid? Iya, tanungin nga natin katabi natin, kumusta ang iyong puso? Hindi umiimek? Pakikamayan mo nga siya para matauhan. Sabi mo, kapatid, nais ng Diyos, malinis ang puso natin. Amen? Kasi nakakatakot magkaroon ng maruming puso. It's really a fearful thing na magkaroon ka ng maruming puso. Hindi dahil hindi ka nang ulan niya, hindi marumi ang puso mo. Alam po niyo, maraming puso, madaling makita. Hindi ko mo nakatago puso mo at ang ganda-ganda ng damit mo, hindi nakikita ang puso mo. Sabi ng Bible, madaling makita ang puso. Amen ba? Naniniwala kayong nakikita ko ang puso niyo?
Hello? Oh. Ha? Naniniwala ka, nakikita ko ang puso mo? Sabi ng Bible, the mouth speaketh what is abundant to the heart. Kung anong nasa loob daw ng puso, lumalabas. May imburnal yan eh. Di ba? Lumalabas yung nasa loob ng puso. Saan lumalabas? Sa bibig. Di ba? Sa bibig. Lumalabas. Sabi ng Bible. Kung minsan, sa mata pa lang. Di ba? Sabi ng kanta, ang galing mag-discern eh. Sa mata makikita. Di ba? Ang aking damdamin. Sa mata pa lang. Kitang-kita na. Di ba? Kaya, huwag nating isipin o baka akala natin, hindi nila nakikita ang puso natin. Kahit kayo nakikita nyo puso ko, di ba? Kahit kayo naintindihan yung tibok ng puso ko, di ba? At gusto ko namang mangyari yon. Hindi ako mahirapang magsabi sa inyo kung gusto kong mangyari sa buhay nyo. Kayo man, nakikita ko ang tibok ng puso nyo. Naintindihan natin yon. Kaya nga sabi ni David, naging madumi ang kanyang puso eh. Pag makatingin siguro si David noon, nako, grabe. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a loyal spirit within me. Loyal! Bakit loyal spirit? Paano? Nadulas na eh. Hindi na siya naging loyal doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Lord sa kanya? David, galing ka sa mababa, pastol ka lang ng tupa, itinaas kita, ikaw ay aking pinahira ng langis, ginawa kang hari. Ano pa ang kulang, David? Ano pang gusto mong gawin ko sa'yo? Ginawa na kitang pinakamataas. Ba't nagawa mo ito? Disloyalty. Ano loyalty natin kay Lord? Mga kapatid. Saan tayo loyal? Loyal pa ba tayo sa Lord? Nung tayo nandun sa ibaba, loyal na loyal tayo kay Lord. Ngayong nasa itaas ka na, loyal ka pa rin ba kay Lord? Itong nangyari kay David eh. Sabi ng Lord, David, buti pa nung tumutugtog ka lang ng arpa, buti pa nung pastol ka lang ng mga tupa doon, sama-sama ang yung luha, pawis, buti pa nung hindi ka pa mabango. Wala ka pang damit, hari. Puso mo ang linis-linis, loyal sa Diyos. Nung naging hari ka, kumalas ka. Binitawan mo ang salita. So, sabi ni David, Oh God, renew a loyal spirit. Lord, ibalik mo ako. Ibalik mo ako sa dati mong ginalalagyan. Maging loyal ako sa iyo, Lord. Ganon din sana ang prayer natin. Amen ba, mga kapatid? Ito yung humility na sinasabi dito, mga kapatid. There should be a loyal spirit to the Lord. Na kinikilala mo, wala ka naman talaga eh. Galing lang sa Diyos ang meron ka ngayon. Bakit binigyan ka, ginamit mo pa sa masama? Ayan, ang matindi. Kaya sabi ni David, Lord, make me loyal again to you. Verse 11, ang sabi po, do not banish me from your presence. Everybody say presence. Bakit tayo nandito sa church? Di ba hinahanap mo ang presence ng Lord? Bakit tayo nag-worship? 6 or 5 to 6 songs kinakanta natin pag nag-worship tayo. Di ba hinahanap natin yung presence ni God? Yung presence ni Lord sa buhay mo? Bakit napakahalaga itong presence na to? Sapagkat sabi ng mga Israelitas, if your presence doesn't go with us, we will not depart from this place. Because without the presence of God in your life, you are nothing. Sapagkat kung hindi ka sinasamahan ng Diyos sa iyong mga lakad, kahit ano pang iyong marating, wala pa rin katuturan yan. Sapagkat kung hindi ka sinasamahan ng Diyos, mayroon ka mang yaman at katanyagan, wala pa rin yan. Ang pinaka-importante sa buhay ng tao, presensya ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Presensya ng Diyos. Kahit maabot mo ang lahat ng mga pangarap mo, kung hindi mo naabot ang presensya ng Diyos. Pagka ba nanalangin ka, umuupo, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos? Kapag ba kumakanta ka dito sa church, nararamdaman mo ba presensya ng Diyos? Nararating mo ba yung presence ng God? O sa kalagitnaan, sumusuko ka na? Hindi mo inilalaban yung presensya ng Diyos. Si David, sumuko eh. Hindi, nawala siya eh. Nalihis siya sa presence ng God. Naramdaman niyo yung sa buhay niyo, mga kapatid. Hindi niyo nararamdaman na ang Diyos nandyan. Hello?
Hindi ako narinig. Naranasan mo yun? Yung parang wala ang Diyos. Anong gawin mo, wala ang Diyos? Di mo mararamdaman. Sumusuko ka. Natutuwa yung mga taga-Cavite. Kinukwento ko yung nung first year ko lang manampalataya, 18 years old ako. Naghahanap ako ng presence ng God. Umakyat ako sa bundok, nagpapasting ako. Dahil kong makarinig ng boses. Wala akong marinig na boses. Ang taas-taas na yung bundok na inakyat ko. Sabi ko, teka nga, dadapa nga ako. Dumapa ako sa bundok. Wala pa rin. Tagal-tagal kong nakadapa. Naglamad agad bato dito eh. Pati sa mukha ko yung mga dahon, nagmarka-marka na dyan, wala pa rin ako naramdaman. Natawanan ako ng mga taga-Cavite. O sabi ko, nung di ko pa rin maramdaman, umakyat ako sa mangga. Lord, gusto kong maramdaman ang presensya mo. Taas-taas ko na sa mangga. Nung nasa taas na ako ng bahagi ng mangga, nahihilo na ako. Nagpapasting ako eh. Baka mahulog ako dito, bumaba na nga lang ako. Wala. Pero nung gabing yon, Bible study namin, naramdaman ko yung presence ng God. Daming dumalo sa Bible study na yon. Naubos ang upuan sa mga kapitbahay na binulod me because the Lord answered. And sabi ko, lagi kong hinahanap na sigurado sinasamahan ka ng Diyos. Anong silbi na makalayo ka na hindi ka naman kasama ng Diyos? Diba? Anong silbi na mayroon ka ng lahat ng material na bagay, hindi ka naman sinasamahan ng Diyos? Si David, hari siya eh. Kaya lang, hindi na siya sinasamahan ng Diyos eh. Sinamahan siya nung nakidigma, sinamahan siya nung siya po ay maraming gustong gawin para sa Panginoon, sinamahan siya. Pero nung mangalaw niya na teka, alangan sasamahan pa ng Diyos doon, di ba? Siyempre, iwanan siya ng Diyos doon. Hindi na pwedeng samahan siya ng Diyos habang nakikisiping sa ibang babae. Hindi na siya pwedeng samahan ng Diyos. Kaya mawawala talaga presensya ng Diyos eh. Pag nagkakasala ang tao, iniiwanan ng presensya. Maliwanag po yun. Di ako narinig sa likod. Pakisabi sa katabi, mawawala ang presensya ng Diyos pag nagkakasala ka. Mawawala. Kaya sabi, gusto ni balik ni David sabi niya, Lord, don't banish me away from your presence. And don't take your Holy Spirit from me. Ito nga, matindi. Pag umalis na yung Holy Spirit. Itong nangyari kay Saul. Alala niyo si Saul? Pinapaalalahanan at pinalalahanan ng Diyos, Saul, obedience is better than sacrifice. Sumunod ka sa Diyos, pero hindi sumusunod sa Diyos eh. Kaya anong ginawa ng Diyos? The Holy Spirit departed from Saul. Ang tawag nila doon, ikabod. The glory of God departed. Yung Holy Spirit nawala na sa buhay ni Saul. Ang pumalit, bad spirit. Ayan. Kaya, bad spirit nang naghari sa buhay ni Saul. Yung mga last days ng kanyang buhay, bad spirit na. Kaya ayaw ni David na mangyari ito sa kanyang buhay. Kahit na nagkasala na siya, don't take your Holy Spirit from me. Sa 12, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Ibalik mo sa akin, Lord, ang kagalakan ko. Sapagkat baka kahit na manalangin si David noon, wala nang saya. Kahit na magsimba siya, hindi na siya masaya. Wala na siyang kagalakan. Makita niyo mga brothers and sisters, oh, I love you with the love of the Lord. Wala na pa rin saya, di ba? Nakikikamay siya, wala pa rin ngiti. Wala pa rin saya. Nakikita niyo yun, mga kapatid? Nararanasan niyo? Kasama na niyo ang mga people of God, pero walang saya. Alam niyong pupunta kayo sa langit, pero hindi kayo masaya. Kasi there's no joy of salvation anymore. Nawala yun. Kaya sabi ni David, Lord, restore unto me the joy of my salvation. And lastly, yan sabi niya, and, sabi natin lahat, ready, go. Nandiyan ba? Make me willing to obey you. Make me willing to obey you. Make me willing to obey you. Gawin mo akong, na yung willing, gawin mo akong sumunod sa'yo. Desnudo, willing. Yung buong buo, voluntary, sumunod sa Diyos. Hindi pinipilit. Yun yung gusto na David. Yung hindi na pinipilit umupo para manalangin, hindi na pinipilit magsimba, hindi na pinipilit maglingkod. Pag pinipilit ka ng maglingkod, halanganin na. May pinagmulan yan. Baka parehas kayo ng pinagmulan ni David. Gumising tayo, mga kapatid. Baka pinipilit na tayo ng sarili natin. Sabi ng Lord dito, sabi ni David, make me willing to obey you. The Lord wants His people to be
willingly obey the Lord. Kailangan willing tayong sumunod sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Lahat ng willing sumunod sa Diyos, tumayo. Ayan, tumayo po tayo. Hallelujah. Lord God, sa umagang ito, thank you for your message, Lord. I pray, Father, that you'll continue, O God, to enlighten us by the power of the life of David. Natatakot kami, Panginoon, na mangyari sa amin yung mga na yun. Your word says it is fearful thing to fall upon the hands of the living God. Lord Jesus, Lord God, narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi ko alam kung anong kasalanan, Panginoong Diyos, na kinabagsakan ng aking mga kapatid. And surely there's consequences. Lord God, I pray, Father, the real victory will come to our hearts. Tulungan mo kaming magpakumbaba ng tunay na pagpapakumbaba. Nang makita mo sa amin ang tunay na pagsisisi sa mga maruming ginawa namin sa iyong harapan. Lord, tulungan mo kayong magsisi, Panginoon. Tulungan mo kaming layuan ng kasalanan. Kamuhian namin, Panginoong Diyos. Gagalitan namin ang kasalanan. Yung lumang buhay. Kung may panahon, Panginoong Diyos, bumitaw kami sa iyong salita. Hindi kami tumayo sa katotohanan. Hindi kami tumayo doon sa matuwid. Nalungkot ka sa amin, Panginoon. Iniyakan mo kami. Inaantay mong magbalik kami sa iyo, Panginoon. Inaantay mong magsisi kami, Panginoon Diyos. Sapagkat nanganganib ang buhay namin. At hindi lang kami, Panginoon, ang magdurusa. Maging ang pamilya namin, maging ang henerasyon namin, Panginoong Diyos. Maaaring tatanggap ng kaparusahan katulad ni David. Hindi namin kakayanin, Panginoon Diyos, na makita ang bunga ng mga kasalanan namin. Kaya ngayon pa lang, Panginoong Diyos, humihingi kami ng lakas sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami. Huwag mong hayaang maging marumi ang puso namin, Panginoon. Cleanse us, Lord. Tanggalin mo ang lahat ng karumihan sa amin. Kung may mga lumalabas sa bibig namin na nanggaling sa puso naming marumi, Lord God, tulungan mo kami. Makilala namin ang mga to. Makita namin, Panginoong Diyos, ang mga kasalanan ito sa buhay namin. Magkaroon kami ng tunay na pagsisisi at paglilinis sa iyong harapan. Sapagkat alam namin, dakilang Diyos, walang mabuting patutunguhan ang buhay namin hanggat hindi kami nakikinig sa iyo, Panginoon. Lord God, sa mga panahon na itatago namin ang kasalanan, alam namin katulad ni David, lumabas ang katotohanan. Sa mga nakatagong kasalanan namin, kapag lumabas ang katotohanan, Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba. Tulungan mo kaming hanapin, Panginoong Diyos, ang tunay na puso ng pagsisisi. Sapagkat alam namin, dakilang Diyos, ito lang ang tunay na makakagamot sa mga kasalanan namin, makapaglilinis sa amin, makapagbabalik sa amin, Panginoon, sa aming pinanggalingan. Tulungan mo kami, Panginoon. Gawin mong malinis ang iyong simbahan, sapagkat hindi ka papayag, Panginoong Diyos, na ang kasalanan ay magtatagumpay sa simbahang ito. Hindi ka papayag, dakilang Diyos, na ang kasalanan ay sisira sa iyong katawan. Kaya sa oras na ito, Panginoong Diyos, narito kami. Tulungan mo kaming maging malakas. Harapin namin, Panginoon, ang bawat
sagutin namin, Panginoon, sa iyong salita. Kung meron kaming kasalanan, Panginoon, ngayon pa lang dakilang Diyos, ilagay mo kami sa lugar ng paglilinis. Linisin mo kami, Panginoon. And make us willing to obey you, Lord God. Strengthen us and empower us once again, O God. And give us hope and joy, O God. Tulad ni David, Lord God, nalampasan niyang bagay na ito sa kanyang buhay. Tulungan mo ang mga kapatid kong ito. Meron mang malalim silang pinagdaanan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-asa. Kaya mong ayusin ang lahat ng bagay. Kaya mong gawin bagi ang mga kasalanan namin, Panginoong Diyos, ay tunay ngang maayos. Ayusin mong buhay namin. Pagpalain mo ang mga kapatid kong ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang buong simbahan. Patuloy na lumago ng katuwiran at kabanalan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say Amen. Amen.